At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tychicus. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko, kinakarpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo, tayo pong lahat. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tugon, talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon, talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Tugon, talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Tumayo ang lahat. Hallelujah. 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 Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin,
ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong mapapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita. Ano-ano nga po yung mga mabuting balita? Yung Ebanghelyo, una. Ano yung Gospel, Ebanghelyo? Anong aklat? Ano yung una? Ha? Yung 4 na Gospel. Una. Uy. Ano yung una? Pwede ba pag siya, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Mateo, San Juan, Mateo, Marcos. Di ba? Mateo. Susunod. Lucas, Marcos, at Juan. Yan. Isa si San Lucas sa nag-compile, sa sumulat, no, para maihatid sa magpasa hanggang ngayon, no, sa mas maraming tao ang mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, ito ay patungkol kay Kristo, tungkol sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 4 na tinawag at idiniklara ng simbahan na mabuting balita. At sa unang pagbasa, narinig natin na ang pangalan ni Lucas, kasi dito po, no, si San Pablo ay nasa Roma, nakakulong, at siya po ay sumulat. At binabanggit niya dito na iniwan na siya ni Dimas sa yung kapalit ng pagkahumaling niya sa mga bagay sa sanlibutan, at sinabi niyang, si Lucas na lamang ang kasama ko dito. Si Lucas o si San Lucas, siya po ay physician o doktor nung panahon niya. At isang convert, no, dahil sa pagpapahayag marahil, no, nakakapakinig siya sa mga salita na ipinahayag din ni San Pablo. So hindi siya talaga yung kabilang sa 12. Hindi ko alam kung kabilang siya sa 72, pero baka, no, sa tulong ng 72, narinig din niya. At sa tulong ni San Pablo, mas naging malinaw sa kanya kung sino si Kristo, kung ano at kung saan ito napunta o pumupunta, kung kaya't na-compile ni San Lucas yung parabang kompletong talambuhay ng kaligtasan natin. Mula sa pag-aanunsyo hanggang sa pagkabuhay, na ilathala o naisulat ni San Lucas ang mabuting balita. Malinaw po ba? Yan. Pero siyempre, ang hamon nga sa atin ay kailangan magpatuloy ang misyon na ito.
So mayroon tayong gabay sa tulong ng mga sinulat ni San Lucas. Ito ngayon yung mga ikinikwento natin. Sa panahon kasi ngayon, di ko alam, no? Pero matanong ko nga kayo, kailan kayo huling nagsulat? Yung nagsulat talaga, yung, di ba, yung mahal kong kaibigan, no? Kamusta ka na dyan? Mahal kong kapatid, mahal kong asawa, kamusta na kayo dyan? Kailan kayo huling sumulat? Wala na, puro pindot-pindot na lang. Di ba? Parang isang bagay yan na nakakalungkot, no? Kasi dati talagang iniipon nyo pa yung mga love letter, yung mga greeting cards, yung mga binibigay ng mga manliligaw sa inyong, ano tawag dyan? Valentine's card, di ba? Talagang sinusulat. Ngayon kasi, nawawala yun eh. Dahil nga puro, iti-text na lang kita. Kaya yung iba, napasagot dahil sa text. Hindi dahil doon sa nilalaman ng sulat. Kasi di ba, no? Pag dinadama mo at binabasa mo ng talagang taimtim yung sulat, talagang mapapaibig ka. No? At ito yung karanasan natin dahil sa pagsusulat ni San Lucas. Nakilala natin ang tunay na nagmamahal sa atin at naanyayahan din tayo na magmahal sa nagmamahal sa atin. Kaya ituloy nawa natin at huwag maputol itong misyon na ibinigay ni Kristo sa 72 at sa mga alagad at patuloy pang nag-aanyaya ng iba pang mga manggagawa para magpahayag ng mabuting balita, maghatid ng kapayapaan at magpagaling ng mga pinahihirapan ng sakit o pinahihirapan ng demonyo. Kaya nawa magkaroon tayo ulit ng inspirasyon para sumulat, kung hindi man para gumawa ng mga post sa inyong mga social media ng patungkol kay Kristo. Amen? Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ibanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap na pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito, at ang pagsisimula din po ng kampanya bukas sa barangay at SK at mga kagawad. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po, bukas ay simula ng kampanya serye, isang linggong pangangalampag, isang linggong pag-iingay ng mga kakandidato para sa darating na eleksyon sa barangay chairman, mga kagawad at SK. Sana po matuto din kayo na alamin, kilalanin at pakinggan po ninyo ano ba ang programa ng mga tumatakbo, mga naghahangad maging chairman o chairwoman sa susunod na mga taon. May plano ba sila? Hindi ito basta susulat lang, gusto ko maging chairman, okay na yan. May pera din po sa barangay. Kaya alamin ninyo, ano ang mga plano nila? Tingnan nyo yung sitwasyon ng barangay ninyo. Halimbawa, dito sa atin, may plano ba sila tungkol sa kalinisan? May plano ba sila tungkol sa pag-aayos ng mga parking? May plano ba sila sa pag-aayos ng mga nagtitinda sa paligid? Kasi andyan yan, pero kung may plano, magiging maayos. So may plano ba sila para sa barangay? O baka yung usual lang na Pasko, Fiesta, yun lang ba? Sports Fest, yun lang ba? Kaya alamin ninyo at kilatisin ninyo ng mabuti. Hindi ito po pwedeng dahil kakilala mo, kaklose mo, ninong, ninang ng anak mo, alamin mo kung ano ang plano niya para sa barangay mo, para sa barangay natin. Okay? At yun yung piliin ninyo.
Sana po matuto kayo sa pagpili at pagkilatis ng mga tatakbong at nagnanais na maglingkod sa ating mga barangay. Kung kontento na kayo na marumi, na makalat, okay na. Yun talaga, deserve ninyo yung ganong klaseng barangay na maglilingkod sa inyo. So huwag kayong magre-reklamo, no? Pero kasama yan eh. Kasama yan sa mga gawain ng barangay. No? Hindi lang basta uupo, hindi lang basta tatanggap ng honorarium, kundi titiyakin nila na malinis, unang-una, malinis ang barangay. Okay? Good luck po sa mga sino man, no? Mga nagnanais na mangampanya simula po bukas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.